Eyo, what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at eto na naman po tayo muling magbibigay ng reaction video, commentary, opinion at kung ano-ano pa sa mga balitang nababalitaan natin at may init na pinag-uusapan ngayon mga tol. No? So bago natin to simulan, syempre hinihikayat kita mag-subscribe kay Banat News TV at syempre mga kapatid, kung trip mo yung ganitong klaseng reaction video, wag mo rin kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. So ito panonoorin natin, no, basahin muna natin yung title. Kakapasok lang lagot, Team Bantag nilusob ang DOJ, Remulla at Katapang nagpanik, nagmamadaling umalis. My goodness mga tol, no? So yan ang ating panonoorin, wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang umani ng papuri ang ginawang hakbang ni General Bantag matapos itong humarap sa Department of Justice sa ginawang preliminary investigation. Ayon sa kampo ni General Bantag, pinatunayan lang niya na hindi siya nagtatago at handang harapin ang hamon ni Department of Justice Secretary Remulla na magpakalalaki at huwag magpadrama-drama pa at sumunod sa batas. Sa kabilang banda, inhibition letter ang pinail ng kampo ni General Bantag sa Department of Justice. Ibig sabihin nito, gusto nilang ipalipat ang kaso sa ombudsman dahil walang jurisdiction o wala silang tiwala sa Department of Justice. Well, pagdating sa bagay na yan, no, wala akong alam pagdating din kung pwede ba, no? Pero ang hinihiling kasi ni Bantag, di ba? Kung iimbestigahan ako sa DOJ, malamang sa malamang talo ako dyan dahil di ba DOJ nga ang kalaban niya, di ba mga tol, si SOJ Remulla. Kaya sabi niya, ilipat na lang daw sa no? Pasensya na kung may naririnig kayong nagpapalo at may construction dito sa amin. No, at sabi niya ilipat na lang sa ombudsman, no, doon na lang pag-usapan at doon na lang para at least maging patas, no. Kaso ano kaya ang naging sagot dito ni SOJ Remulla, no? Panoorin natin, balikan natin. O wala silang tiwala sa Department of Justice, lalo na't si Remulla ang umahawak nito. Samantala, agad namang nagbigay ng pahayag si Remulla na ikinagalit naman ng taong bayan. Nang tinanong kasi ng media itong si Remulla kung ano ang masasabi niya sa pag-inhibit ni Bantag, sinagot niya agad ito na hindi pwede. Hindi pwede, sabi niya gano'n. Ibig sabihin, gusto niya talagang DOJ ang humawak dyan sa kaso at hindi ombudsman mga kapatid, no? Pero ano ba ang nakalagay sa batas? Baka meron kayong alam. Comment nga kayo sa baba mga kapatid kung wala bang jurisdiction dito ang DOJ at kailangan sa ombudsman dalhin itong kasong to mga tol, no? Sabihin nito, mga kababayan, posibleng natatakot si Remulla na ipalipat sa ombudsman ang pagdinig dahil nga posibleng matalo siya at lumabas talaga kung sino ang nasa likod ng kontrobersyal na pagpaslang kay Percy Lapid at June Villamor. At dahil nga sa balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kanilang hinaing at komento patungkol sa balitang ito. Anila, sigaw ng sambayanang Pilipino, ipasa sa ombudsman para patas ang laban. Piling ni Boyeng mas mataas pa sa presidente ang tingin niya sa sarili niya na masusunod ang lahat ng gusto niya. Well, kung ako tatanungin mga kapatid, no, since na meron ng usapin tong at parehong may issue itong dalawa, no, para maging patas, no, para maging patas talaga at palagay ang bawat isa, lalo-lalo na yung mga nakasubaybay dito sa mala-teleseryeng kasong to mga kapatid, mas maganda kung ililipat na lang sa ombudsman para talagang patas at wala na kung ano-ano pang iisipin, lalong-lalo na ang mga mamamayan, no? Mga tol, kayo, anong masasabi ninyo rito, no? Comment kayo sa baba, mga tol. Sa presidente ang tingin niya sa sarili niya na masusunod ang lahat ng gusto niya at nangyayari laban kay Bantag. Hindi dapat siya ang masusunod. Dapat ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nakakahiya ka, Remulla. You better step down.
Wala nang tiwala ang taong bayan sa'yo. Ooh. I support General Bantag. God bless you po, sir. Kung ayaw ni Rimulya na ombudsman ang mag-imbestiga, malinaw na alam ni Rimulya kung sino ang mastermind sa kaso. Rimulya, kahit gaano kalinis ang suot mong damit, hindi mo mabubulag yung mata namin. Suportahan si Bantag. Kasi kung siya na ang general, lulutuin ang kaso at paglalaruan lang siya ng mga opisyal na binabaluktot. Paano pa kaya ang isang ordinaryong Uang de la Cruz? Laban nating matitinong Pilipino to para sa patas na hustisya. End quote. Mga documents? Oo. Kasama yung abogado ko. Wait. Kasi sabi nila nagtatago ako. Hindi naman. These are very material matters which should be considered before submitting the counter affidavit. So it is not at all a delaying tactic. Tingnan natin, basta inhibition is not a question here. Hindi ho pwede. Mabuti naman, igalang niya ang batas. Sana lagi niyang ginagalang ang batas. Diba, mula nang simula. Katulad sinabi mo nga, finally, nakita nila hindi tayo nagtatago. Kasi hindi naman tayo dapat magtago. Wala pa namang warrant. Wala pa sa korte kasi ito eh. Ito pa lang sa, kung isasubmit natin sa DOJ yan, sa panel ng prosecutors, di ganon. At saka yung inhibition. Lack of jurisdiction because sa amin it is within the jurisdiction of the ombudsman. Why? Because the case falls within the jurisdiction of the Sandigan Bayan, salary grade 30, si General Bantag. So under the law, all offenses na kinumit ng mga public officials salary grade 27 and above should fall within the jurisdiction of the Sandigan Bayan. Therefore, the preliminary investigation should fall under the jurisdiction of the ombudsman. Ulat po ako. Yun, no? Malinaw naman sinabi nung attorney. Siyempre may alam sa batas yun, mga tol, no? At ipiniliwanag niya kung bakit daw dapat nasa jurisdiction yun ng ombudsman, mga tol, no? So eto'y labanan na naman ng batas sa batas to, mga tol. Hindi ko alam kung sinong mas marunong at mas maalam sa kanila sa batas. Pero kung kayo tatanungin, mga tol, siyempre, tayo reaction video lang, wala tayong pinapanigan at wala tayo ritong pinoprotektahan. No, ano sa tingin ninyo, mga tol, no? Ito ba'y dapat sa ombudsman dinigin para talagang as in patas talagang pagdinig, no? So tuloy natin, mga tol. Pinapanood ko po itong video ng si Attorney Toto Kausing. Kung hindi ako nagkakamali, ito po yung spokesperson ng pamilya Mabasa o pamilya Persilapid. Nagulat po talaga ako, no? Kung paano po nangyari na ito pong si Attorney Kausing sa sinabi niya tungkol po rito sa kay Persilapid at yung revelasyon niya na may bagong isasampa na kasimbigat, no? Ng murder. Ito po yung plunder. Kaya General Bantag. Nakakatakot, hindi ko maintindihan, no? Talaga bang ito yung, akala ko nga attorney yan ng mga mabasa nung una kasi salita ng salita eh. Ibang klase yung mga pinagsasabi niya, no? Ang sinasabi ngayon ni Toto Kausing, Attorney Toto Kausing, magsasampa si Katapang ng kasong plunder, no? Pinagpauna na tayo ni inunahan na tayo actually nauna na si General Bantag na ito ang ginagawa sa akin, yung para maalis ako sa tungkulin, gusto nila akong palitan, no, sa Bucor. Kaya lahat yan, no, gawa-gawa lang yan para siya maalis sa Bucor. Yan yung sinabi ni General Bantag nung unang-una pa eh. Tapos, halos araw-araw, no, bukod po kay Persilapid, nawala na nga po yung issue ni Persilapid, bukod po kay Persilapid, meron na pong hukay, no? Meron na pong pinaradahan na tayo ng mga Red Horse, no? Pinaradahan tayo ng mga hayop sa loob ng Bucor compound. Na pinagtatawanan ko lang kasi sabi ko nga mukhang tama yung sinasabi na gusto lang siya palisin kasi ito naman, itong mga kaso naman kako na to medyo kung may nakita pong kung guilty po diyan, tatanggalin lang siya, di ba? Pero itong lately po siya palala na ng palala eh. Nag-imbestiga na, meron ng mga kontrata na pinasok si Bantag na inimbestigahan na nila yung mga contract.
Sabi ko, ibang klase na to. Yung galit kay Bantag, mukhang at all cost, no? Ito nakikita ko parang at all cost, kinakailangan ni Bantag na makulong. Okay. Mula po kay, kay Attorney Kausing, hindi niyo na po pinaliliwanag yung persilapid, eh. Ang sinabi niya po rito, napanood ko lang po to kay yung gumagamit din minsan ng ating mga videos, si PH Update, no? Pinakikinggan ko si Attorney Toto Kausing, eh. Ang pinapaliwanag niya po, yung mga isasampang plunder case ni Katapang kay General Bantag, ni General Katapang kay General Bantag. Tapos, sinabi niya rin na parang tuwan-tuwa pa siya, payag na daw sila na kung hindi man makulong si General Bantag kay Percy Lapid, tsak namang makukulong siya dito sa plunder na isasampang kaso ni General Katapang. So sa madaling salita, no, talagang ang gusto ay makulong, no, si General Bantag, mga kapatid. Kung hindi man daw sa kaso kay Percy Lapid, dito sa mga isasampa pang kaso laban sa kanya, mga tol, matindi, no? Tuloy natin. Ang tanong ko, kanino ka ba spokesperson? Sa pamilya Lapid mabasa o kay DOJ o kay General Katapang? Kanino ka ba spokesperson? Attorney Toto Kausing. Nagtataka lang po ako, no? Bakit all of a sudden, bigla mong sasabihin na okay na kahit na hindi na siya makulong, dito sa murder ni Percy Lapid, basta makulong siya dito sa isasampal sa kanya ni Katapang. Yung plunder po kasi, parang murder din yan. Non-bailable din, habang buhay din pong kamatayan. Habang buhay din pong pagkakabilanggo. Namoble, sabi ko, pucha, ano na to? Ano na yung kinakalaban ni General Bantag, no? At all cost na. Kasi mga attorney po yan, eh. Ako nga, hindi attorney, nauunawaan ko na ang ibig sabihin ng para ka mahatulan, no? Guilty beyond reasonable doubt. Yun na lang, eh. Yung walang makakapagturo sa'yo na inutusan mo sila. Na yan ay sabi lang. Biruin nyo, ang direkta lang pong link. Kahit nga po yung sa investigasyon, di ba? Yung nag-press con si Secretary Remulla, parang the totality of the event, no? Mastermind si General Bantag dahil sa totality. Hindi po ba yun po ang pinakamalaking question yun po ang pinakamalaking doubt sa reasonable doubt? Yung totality, pwede mo ba sabihin na ikaw ang mastermind kasi sa totality of the event? Ang problema, paano yung direktang link niya na siya yung mastermind? Paano niyo patutunayan yun? Na sinabi nung umamin ng mga pumatay sa middleman na inutos siya ni Tanda. Si Laila de Lima, duda sa salitang Tanda, eh. Dahil hindi pa naman daw matanda si General Bantag para tawaging Tanda. Yun lang ang ugnayan. Sinabi ng suspect, ng isa sa mga suspect, na si Tanda ang nagpapatay. Kumbaga, yun lang ang basehan, no? Yung tanda, no? Yung tanda, kahit nga daw si Laila de Lima, hindi pinapaniwalaan dahil di naman ganun katanda. Pero kung yun lang ang magiging basehan, napakalabo, mga tol, no? Hindi ba kaduda-duda na po yun? Dapat beyond reasonable doubt. Kaya po mahirapan sila. Ngayon, tapos narinig namin sa mismong spokesperson ng Percy Lapid family na okay na raw na hindi siya makatulad. Pero, basta makulong siya rito sa plunder na isasampa sa kanya. Doon sa word na yun, parang hindi nakatarungan kay Percy Lapid yung hinahabol, no? Parang ang hinahabol na lang, basta maipakulong si General Bantag. Okay na, kahit di ka makulong kay Percy Lapid. Basta makulong ka dito sa mga to. At all cost ngayon sinasabi rito ni Badong Aratiles, no? So anong masasabi niyo tungkol dyan, mga tol? Ako medyo natatawa, no? Sabi ko, ibang usapan na, no? Nalihis na tayo lahat. Biglang na bago. Katulad po niyan.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? So ano masasabi ninyo mga kapatid dito sa videong pinanood natin? Medyo nakakatawa lang. At kung naaalala ninyo mga kapatid na si Attorney Cosing yung nagsabi na pwede na ring sabihin na si Bongo ang dumali kay Percy Lapid dahil siya ang naglagay kay Bantag, no? At kung hindi niya inano si Bantag, di sana hindi maano si Percy Lapid. Doon sa pananalitang yan mga kapatid, may salarin na talaga sila doon. Kumbaga nahatulan na sa hukuman mga tol, no? At sabi rito ni Badong Aratile, sabi, di bali nang hindi daw makulong doon sa kaso kay Percy Lapid, basta makulong doon sa ibang kaso. Ibig sabihin ng talagang hinahabol, makulong si General Bantag at hindi na yung katarungan doon sa kaso ni Percy Lapid. Well, anong masasabi ninyo mga tol tungkol dyan sa video pinanood natin? Comment kayo sa baba at syempre babasahin natin yan sa susunod nating video. Bago tayo magtapos mga kapatid, konting shoutout lang. Arnel Barahan, yan, shoutout sa'yo kapatid. Kay Miriam Villar, samantalang dito sa abroad kahit mahal ang ensaymada, pilit pa rin bilhin. Dahil favorite ko yan, kaya wag maliitin ang sariling atin. In everything give thanks to God, binigyan to ng mabait na Pangulo sa ating minamahal na bansa, PBBM forever. Well, dun yan sa ensaymada issue. Well, sabi naman ng mga nabasang kong comment mga tolo, Christmas party daw naman kasi yung naganap doon sa mga media, no? Kaya iba ang pagkain doon. At etong tawag dito sa umaga naman is meet and greet lang. Kumbaga parang pamerienda lang ba, pakain, refreshment lang ang tawag doon, no? Well, kung ganun ang explanation mga kapatid, oo nga naman, wala namang masama doon kung ensaymada lang naman talaga yung pang no? Kung ensaymada lang ipinakain. Ngayon nga lang nataon kasi sa tanghalian talaga. Kaya yun, kung tanghalian ang inilagay doon sa invitation, dapat naghanda pa rin ng kahit ano man lang pananghalian. No? Dahil nasa Pilipinas tayo, alam naman natin ang pananghalian ng mga Pilipino, dapat may kanin at ulam yan. Hindi pang merienda o refreshment lang ng mga kapatid. Pero ulitin ko, no, ito ay meet and greet lang daw at yung sa gabi naman, kaya may buffet, ay dahil yun daw ay Christmas party. Alright? So, hindi naman talaga dapat gawing basehan lang yung ensaymada para tumalikod ka na agad doon sa iyong sinusuportahan o tumalikod ka na agad sa gobyerno. Dahil ang dapat tignan natin dyan is yung ginagawa para sa Pilipino. Dahil hindi naman sila inuupo dyan, hindi naman sila ipwenesto dyan sa posisyon na yan para husgahan agad natin sa pagkaing ibibigay sa kanilang meet and greet. Kumbaga dapat inuhusgahan natin sila sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon tungkol sa bayan o tungkol sa mga Pilipino, no? So ano masasabi niyo mga kapatid? Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.